Siging lalis anang mga litra por litra, lalis anang unsa nang na ang mga pizza, mga stilan, ginagmay kaing butang aron lang gyud ingnonta nga mga bright kaayo, maayo kaayong mo study og history, memorize hapit tanang bersikulos Biblia, pero ang gugma sa usag-usa nangawagtang na. Ito ang bahagi sa homily ni Father Shiano Obon, canon lawyer, na ginagamit ng grupo ng Seventh-day Adventist. Ating sasagutin ito, mga kapatid. Ito ang masakit na katotohanan na kahit sa loob ng simbahan natin, mayroong mga kaparian na against talaga sa grupo ng CFD, Catholic Faith Defenders, na diyan naman ito sa Cebu nagsimula, no? At marami na against. Kaya nga, meron pang pagkakataon na may mga pare na si Father Darwin mismo binanggit pa sa homily. Pero, ano ba ang mandate sa simbahan kaugnay sa CFD? Kahit sa canon law. Canon lawyer kasi ito si Father Shiano. Ito bang mga bagay na ito ay maliit lang na bagay? Hindi yan maliit na bagay, Father Shiano. Bakit? Kahit sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, nakita talaga ang pangangailangan. Yung nagkatipon ang mga lay, mga pari at mga obispo sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, nakasulat yan sa pahina 80-81. Baka sabihin naman na na-memorize ko, parang matalino na ako. Hindi naman, kunti lang ang kaalaman ko. Pero itong kunting kaalaman ko, malaki na siguro ito para sa mga kapatid natin na kulang ang kaalaman. Sa Acts and Decrees of Second Plenary Council, malinaw yan. Pero bago dyan, huwag niyong kalabanin. Irespeto din natin ang ating mga kaparian. Kaya kahit na di sila tatanggap, no? Eto, may nagpadala sa akin din na, ito, sabi niya, naunsa pod ni si Shiano Obon. O na, kung Katoliko ang nagpadala nito, kung Katoliko talaga ang nagpadala, tinanggal mo ang father. Diniretso mo sa Shiano Obon. Parang nawalan ka ng respeto. Kapatid, ordained minister yan. Huwag kayong mawalan ng respeto dahil ang pagiging ordained minister ay alter Christian. Ito lang, nawala talaga. Kinuha niya yung father. Naunsa po ni si Father Shiano Obon. Ang CFD gapugong sa katawan para doon na pakay misahan Father Obon. Ganahan ka, magmisa ka, batuhon ka sa laing sikta, ganahan ka na wa na kay supply imo pagka bari mabuhi rabaya ka. Iyon lang ang bahagi. Pero ang punto dito, mga kapatid, makarinig man kayo ng mga ganito sa ating mga kaparian, huwag niyong tanggalin ang father. Dahil para yang nawala na kayo ng respeto sa pare. Dapat igalang natin ang office sa isang pare. Sino man siya, dahil alter Christi siya. Di ba? Huwag kalainan sa mga Pharisees and scribes. So, yung mga CFD na nag-aaral sa Biblia history, walang pagkakaiba sa mga Parisiyo at mga Escriba. Pero nakalimutan siguro ni Father Obon na kahit sa mga kaparian, may mga CFD. Father Abi Arganiosa, maliban kay Father Darwin. So, si Father Villegas, Fran Villegas, sa diocese ng Talibon, napaka-aktibo na pare, si FD din, no? Na pare. Pero,
hindi maliit na bagay itong mga ginagawa sa ibang sikta. Bakit? Napansin nyo ba? Halos araw-araw, itong iba't ibang mga sikta, nagbahay-bahayan. Kaya, ibig sabihin, kung magtulog-tulugan lang tayo, halos araw-araw, may mga miyembro ng Katoliko na matangay. Naalala nyo ba yung parokya ni yung pare na pinatay doon sa Kabanatuan? Alam nyo ba, ang nangyari, 90% sa mga tao na nasa kanyang parokya, ibang sikta na. So, ibig sabihin, 10% na lang ang Katoliko. So, nag-operate ang iba't ibang sikta. At ang CFD, hindi lang pakipagdebate, last option na yan. Kung tingnan natin kahit nga sa New Testament, di po ba? And Acts chapter 18 verse 28, si San Pablo, he refuted the Jews with powerful arguments in public debate. Sa ibang talata, he defeated the Jews in public debate. Sa canon law, canon 229, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teachings so that they may be able to live according to these teachings, to proclaim it, and if necessary, to defend it. Halimbawa, napakagaling ng Seventh-day Adventist magawa ng propaganda. Kaya, di dapat ibaliwala itong grabing tulig sa... Yun ang dahilan kung bakit dami ng mga Katolikong humihiwalay sa pananampalataya. Una, kulang ang kanilang kaalaman sa ating pananampalataya. No. Hindi lang tumadala na patawa-tawa lang. Dahil dami na talaga ang mga humihiwalay sa ating pananampalataya, mga kapatid, na ang iba, madre pa, ang iba ay mga katikista, ang iba ay mga lay minister pa, at meron din si FD na tangay. So, hindi to maliit na bagay dahil kung balikan natin si St. Austin de Martyr, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Halimbawa, kung may mag-criticize sa sarili mo, anong una mong gawin? Natural, idipinsa mo ang sarili mo. Kadalasan niyang reaksyon. Kung sarili natin i-criticize, magdipinsa ta sa sarili, ano pa kaya sa inang simbahan natin na dami ng mga nagsusulputang sikta ang umaatake sa ating pananampalataya. Kaya nga, sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, sa pahina 80-81, paragraph 222, we must today be willing and able to defend our teachings in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Parish priest must support the training of the laity. Nasa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines yan. Tuloy natin. Sa panahon ni Jesus, nga purti ginilang memorize, hapitan ng balaod, tanan, nga Totoo yan sa mga Hodyo. Pero pwede din matamaan ang mga CFD dito na hindi naman lahat. Ano yung mga CFD na nag-memorize lang ng history, nag-memorize lang ng Bible at nakipagdebate. Ngunit, may mga CFD na ganyan. Ngunit, una, lasinggero. Pangalawa, hindi lahat, pero meron. Kaya, panawagan natin, iwanan niyo na yan. Kung natatamaan man kayo, no? May mga naninigarilyo pa. Oh. So, totoo yan. No?
Meron ngang mga CFD na na na-embargo na ko ang kanilang habak-habak, mga anting-anting, na gani. Oh. So, pero bakit ganon? Mga CFD, kulang ng formasyon, karamihan. Kung may problema nga sa mga pare na halos taon-taon meron silang formation, CFD pa kaya? Oh. Pero, ang gawain ng CFD, hindi po ito pakipagkompetensya. Meron mga CFD na magaling mag-memorize, nakipagdebate, ngunit hindi at nakalimutan ang pagkatikay sa loob ng pamilya. Kaya paulit-ulit natin yan. No, paulit-ulit. Huwag kayong magalit sa pahayag ni Father Siano. Bagkus magiging challenge ito sa bawat isa sa atin na ang ating mga gawain ay hindi para sa sarili natin. Ang gawain natin ay para sa simbahan. Rodeo et Ecclesia. Tuloy natin. Suwat ni Moises, memorize, gibaligtos pa silang agtang, sa ilang bukton, sa ilang mga bungbong, sa ilang pultahan, ilan ang gipamutang, pero pag-abot ni Jesus, ilang gisalikway si Jesus. Mas may pangbuta, kay nakaila pang Jesus. O kung sa may hitabos buta, sa hitabo, nakakit. Yun, sabi ni Whitey, okay naman humili ni Father Siano para sa akin. Ayaw lang ni Father Siano siguro ng samok. Wala namang nangyaring samok sa bago lang na debate sa Muslim. Nagatid pa yan ng conversion kahit imam. No? Pero ang punto ko lang, sa pahayag ni Father Siano dito, nilalahat niya eh. So, ulitin ko, narinig nyo naman ang pahayag na ginamit, humili ni Father Siano. Pero ito pakiusap ko sa inyo. Huwag niyong tanggalin ang paggalang sa isang ordained minister. Ordained minister siya. Alter Christi siya. Respeto din natin. Pero ginamit ito ng Seventh-day Adventist, ang bahagi, at pinadala sa akin, kaya tinatalakay natin. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.